Ang cancer sa cervix ay sakit na halos lahat ng kababaihan ay narinig na, ngunit karamihan ay iniisip na siguradong hindi sila apektado. At ang pinakamapanganib dito ay sa unang yugto ay halos walang sakit, walang pamamaga, at walang lagnat kaya madalas itong napapalampas. Ngunit ang katawan ng tao ay laging mas sensitibo kaysa sa iniisip natin. Ito ay nagpapadala ng mga senyales. Ang problema lang ay minsan masyadong banayad ang senyales na iyon, kaya kapag abala ang mga kababaihan sa pamilya at trabaho, madali nila itong binabalewala. Kapag natukoy natin ng maaga ang mga senyales na ito, mataas ang tsansang magtagumpay ang paggamot. At sama-sama nating tuklasin kasama si Dr. Juan de la Cruz ang 7 pinakamahalagang senyales ng maagang babala. At kung ikaw o ang iyong mahal sa buhay ay makakita ng anumang senyales, magpatingin ka agad sa doktor. Ang pagiging mapagmasid ay maaaring magligtas ng buhay ng isang babae. Ang unang senyales ay hindi normal na pagdurugo sa ari. Ito ang pinakakaraniwan at kapansin-pansin na sintomas. Maraming kababaihan ang iniisip na kapag marami lang ang dugo sa mapanganib, di ba? Pero sa totoo lang, kahit kaunti lang na mancha pagkatapos ng regla o pagkatapos ng pakikipagtalik o pagkatapos ng menopause, iyon ay hindi normal na senyales. Kapag may sugat sa cervix o may mga selulang lumalaki ng abnormal, madaling mabubuksan ang mga ugat at magdudulot ng pagdurugo. Siyempre, hindi lahat ng dugo ay cancer. Maaari itong infection o anumang hindi malinaw na dahilan na kailangang suriin. Ang pangalawang senyales ay hindi normal na discharge sa ari. Ang malusog na discharge ay karaniwang malinaw, walang amoy, at hindi nangangati. Kung makikita mo na kayo manggi ang discharge, may dugo, mabaho, o mas marami kaysa sa normal, iyon ay senyales ng babala ng katawan. At kapag nag-ugat ang mga selula ng cancer sa cervix, nagdudulot ito ng pamamaga, iritasyon at nagbabago sa katangian ng discharge. Sa Pilipinas, madalas tayong magtiis, iniisip na ilang araw lang ay mawawala. Ngunit kung matagal na itong hindi gumagaling, ibig sabihin ay umuusad na ang sakit. Ang pangatlong senyales ay sakit at hirap kapag nakikipagtalik. Dahil sa lumalaking bukol, nagiging sensitibo at madaling masira ang cervix. Ang pakiramdam na masakit o kaunting dugo pagkatapos ng pakikipagtalik ay madalas na iniisip na normal lang, pero sa katotohanan ay hindi ito dapat balewalain. At kung patuloy ang ganitong kondisyon, magpatingin ka agad upang hindi makaligtaan ang gintong panahon ng paggamot. Ang pang-apat na senyales ay sakit sa pelvic area o sakit sa ibabang likod. Sa simula, maaaring pansamantala lang ang sakit, banayad na masakit, katulad ng sakit sa tiyan kapag may regla. Ngunit kapag lumaki na ang bukol, ito ay pipindot sa mga ugat, magdudulot ng sakit pababa sa hita kasama ang kabag. Maraming kababaihan ang iniisip na dahil sa sobrang trabaho o kulang sa tulog, ngunit kung patuloy ang sakit ng walang dahilan at hindi nawawala, kailangan mong magpatingin at magpa-check up. Ang panglimang senyales ay problema sa pagtunaw at hindi normal na pag-ihi. Maaaring pindutin ng bukol ang pantog at bituka, kaya mas madalas kang umihi kaysa dati. Pakiramdam na masakit ang pag-ihi, paulit-ulit na pangangailangan o may dugo sa ihi. Ito rin ay isa sa mga mahalagang senyales ng babala. May mga taong may karagdagang sintomas ng pagtatae at kabag, pamamaga ng tiyan na matagal. Ang mga pagbabagong ito ay madalas na nalilito sa impeksyon sa pantog o normal na problema sa tiyan, ngunit huwag tayong maging kampante, huwag balewalain. Pagkatapos, ang pang-anim na senyales ay mabilis na pagbaba ng timbang, pagkapagod at kawalan ng gana. Kapag nakikipaglaban ang katawan sa mga selula ng kanser na lumalaki, hindi normal na nauubos ang enerhiya. Maaari kang kumain pa rin ng tulad ng dati ngunit patuloy na bumababa ang timbang kasama ang maputlang balat, hilo at madaling mapagod. Ito ay karaniwang senyales ng maraming uri ng cancer, hindi lang cancer sa cervix. At ang ikapitong senyales, ang huling isa, ay hindi normal na regla. Ang natural na siklo ay nagiging mas mahaba kaysa dati, mas maraming dugo na madilim at may namuong dugo, o kahit nawawala ang regla ay mga hindi normal na senyales. At kapag naapektuhan ng bukol ang matris o ovaryo, magbabago ang regla. Maraming kababaihan ang iniisip na dahil sa stress o malapit na sa menopause. Ngunit kung matagal ito, kailangang magpatingin at magpa-check up. Kaya pagkatapos nating maunawaan ang 7 senyales ng maagang babala, ang susunod na tanong ay, paano ito maiiwasan mula sa ugat? At tulad ng sinabi ko, ang cancer sa cervix ay hindi bigla na lang lumilitaw kundi umuusad ito sa loob ng maraming taon.
At ang maganda dito ay lubos na makakapag-iwas ang mga kababaihan sa panganib ng sakit sa pamamagitan lamang ng mga gawi na bahagi na ng pang-araw-araw na buhay. At dito ay ililista ni Dr. Juan ang 5 paraan na pinatunayan ng agham at sisikapin kong ipaliwanag sa pinakasimple at praktikal na paraan sa konteksto ng Pilipinas para madaling maunawaan ng lahat. Ang unang paraan ng pag-iwas ay magpabakuna laban sa HPV sa lalong madaling panahon. Ang HPV ang pangunahing sanhi ng cancer sa cervix. Ang bakuna ay tutulong sa katawan na makagawa ng antibodies laban sa mga mapanganib na uri ng virus. Sa Pilipinas, ang karaniwang schedule ay mula 9 hanggang 26 taong gulang. Ngunit kahit mas matatanda pa, inirerekomenda pa rin na magpabakuna kung hindi pa nagawa. Maraming kababaihan ang mag-aalala sa side effects o mataas na halaga. Ngunit kung ihahambing sa panganib ng sakit, ito ang pinakakapakipakinabang na pamumuhunan para sa reproductive health. Mas maaga ang bakuna, mas mataas ang proteksyon, katulad ng pagtatayo ng bakod bago pa makapasok ang masama. Ang pangalawang paraan ay regular na check-up sa OB/GYN at screening para sa cancer sa cervix. Magpatingin kapag may sintomas na ay minsan ay huli na. Kaya ang regular na screening ang tunay na proteksyon. Ang Pap test at HPV test ay makakakita ng abnormal na selula ng maaga, kahit bago pa ito maging cancer. Madalas nating iniisip na magpatingin lang kapag masakit o may kakaiba, di ba? Sa normal, nahihiya tayo, natatakot sa oras o gastos o iniisip na hindi kailangan. Pero sa totoo lang, isang konsultasyon lang na 20 hanggang 30 minuto ay maaaring magprotekta sa iyo habang buhay. Ang mga kababaihang may karanasan na sa pakikipagtalik ay dapat magpa-screening kada 1 o 2 taon. Ang pangatlong paraan ay tamang paglilinis ng ari. Mukhang simple ito pero ito ang pinakakaraniwang pagkakamali. Mayroon tayong ugali na malalim na maghugas o gumamit ng malakas na sabon, di ba? Na nagre-resulta sa imbalance sa ari at nagbibigay daan sa bakterya at virus. Tandaan na may kakayahang mag-self-clean ang ari, sapat na ang banayad na paglilinis sa labas. Sa paggamit ng panty, pumili ng breathable na tela, palitan ang napkin kada 4 hanggang 6 na oras sa panahon ng regla. Iwasan ang sobrang paggamit ng mabangong produkto. Ang ligtas at tapat na pakikipagtalik sa iisang partner ay lubos na nakakabawas sa panganib ng HPV. Ang pang-apat na paraan ay pagpapanatili ng malusog na pamumuhay, tamang pagkain, ehersisyo at pamamahala ng stress. Ang malusog na katawan ay may malakas na immune system. Mas malakas ang immune system, mas mataas ang kakayahang labanan ang HPV at abnormal na selula. Unahin ang gulay na berde, sariwang prutas, natural na pagkain na mayaman sa bitamina A, C, E. Bawasan ang fast food, pritong pagkain at mga mataas sa taba na karaniwan sa mabilis na pagkain ng mga Pilipino. Bukod dito, mag-ehersisyo ng hindi bababa sa 30 minuto araw-araw. Panatilihin ang tamang timbang upang mabawasan ang chronic inflammation na nagpo-promote ng cancer. Sapatin na ang mabilis na paglalakad, paghahardin, yoga, pagbibisikleta, o anumang ehersisyong gusto mo. Ang pang-5 paraan ay bawasan ang stress, matulog ng sapat at balansehin ang hormones. Ang matagal na stress ay nagdudulot ng hormonal imbalance, mahinang immunity at mas madaling atakihin ng virus. Maraming kababaihang Pilipina ang sobrang maraming responsibilidad, anak, gawaing bahay, trabaho. Minsan nakakalimutan nilang kailangan din nila ng oras para magpahinga. Kaya maglaan ng 10 hanggang 15 minuto araw-araw para sa malalim na paghinga, meditation, yoga o simpleng patayin ng cellphone at mag-relax. Bukod dito, matulog ng 7 hanggang 8 oras upang makabawi ang katawan at mapanatili ang stable na hormones. Kung may sintomas ng irregular na regla, hot flashes, dryness o early menopause, magpatingin sa doktor para sa tamang payo at gamot. At sa kabuuan ngayon, ang cancer sa cervix ay hindi kailanman bigla na lang lumilitaw. Bago pa ito magpakita ng malinaw na sintomas, lagi nang nagpapadala ng mga senyales ang katawan ng babae. Minsan pansamantala lang pero madalas nating binabaliwala dahil sa abala o iniisip nating wala naman tayong problema. Ngunit hinihikayat ko kayong lahat na makinig ng mabuti sa inyong katawan. Ito ay mahalagang kasanayan. Bawat hindi normal na pagbabago, mula sa discharge, siklo ng regla, sakit sa likod hanggang sa pagkapagod, lahat ay paalala na kailangan mong bigyan ng pansin ang iyong katawan at walang ibang makakagawa nito para sa'yo. At nais kong bigyang diin na ang regular na check-up sa OB/GYN ay hindi lang kapag may problema, kundi ito ay aktibong proteksyon
Pagkakataon na matukoy ng maaga ang mga precancerous changes na madaling maayos kung agad na natagpuan. Maraming malusog at masayang kababaihan ngayon ay dahil sa regular nilang pagpapacheck up. Hindi dahil sa peligro kundi dahil pinahahalagahan nila ang kanilang kalusugan. At kung nanonood ka ng video na ito, sana tandaan mo na ang iyong kalusugan ay walang halaga. Matagal nang kasama mo ang iyong katawan sa pag-aalaga sa pamilya, trabaho at lahat ng responsibilidad. Kaya sa tingin ko, karapat-dapat kang alagaan din, mahalin at protektahan. At naniniwala ako na kapag aktibong nakikinig ang bawat babae sa kanyang katawan at aktibong nagpapatingin, hindi lang sarili niya ang napoprotektahan, kundi nagbibigay din siya ng kapayapaan sa buong pamilya. At salamat sa oras na inilaan mo sa panonood. Sana nakatulong ang mga impormasyon sa video ngayon upang mas maunawaan mo ang iyong katawan, matutong makakita ng maaga ng mga hindi normal na senyales at higit sa lahat ay aktibong maprotektahan ang sarili. Kung naging kapaki-pakinabang ang video na ito, huwag kalimutang i-like, i-subscribe sa channel at i-on ang bell notification para patuloy na makasama si Dr. Juan de la Cruz sa mga susunod na video. Naway manatiling ligtas, malakas at laging nakikinig sa iyong katawan. Hanggang sa muli nating pagkikita sa mga susunod na pagbabahagi.